Hello guys! Ngayon, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng 3D o 3-dimensional na logo gamit ang Adobe Illustrator. Tara guys, samahan nyo ako. Buksan natin ang Adobe Illustrator. Tapos, gumawa tayo ng canvas. Punta tayo sa file, tapos pindutin natin ang new, tapos dito mamimili tayo ng size. Example, ang size natin is by inches. Tapos maglagay tayo ng 8.5 by 11 inches. Bahala na kayo kung anong gusto nyong dimension ng gagawin ninyo. Tapos kung for print or for web, ipagpalagay natin for print. Tapos i-create, pindutin natin ang create. Tapos maglagay tayo ng text. Tapos example, itatype natin yung gagawin natin na logo. Example, yung pangalan ko, J. Tapos pindutin natin itong selection tool, tapos pindutin natin ang shift, tapos itong sa gilid i-drag lang natin para lumaki, or pwede naman dito sa properties, dito makikita yan sa properties. Tapos pwede ka dito mag-adjust ng gusto mong size ng text. Para mas madali, ito, shift, tapos i-drag lang natin gamit, pindutin lang natin yung right click ng mouse, tapos i-release natin. Tapos pumili na tayo ng font na gusto natin. Example, impact, yung mga malalaking font or thick na font. Tapos palagayin lang natin ng konti. Tapos ang gagawin natin is pupunta tayo dito sa effect, pupunta tayo sa 3D, tapos extrude and bevel. Tapos yan, galawin lang natin sa gusto natin na maging kalabasan ng logo natin. Tapos pag gusto mo na, halimbawa ito, ano pa natin konti, yan, example, yan yung gusto natin. Tapos okay. Tapos punta na tayo dito sa expand appearance. Punta na tayo dito sa expand appearance. Tapos i-right click natin, tapos i-ungroup natin para maghiwa-hiwalay yung mga text natin, yung part ng text natin. Halimbawa ito, kulayan natin siya ng ibang kulay. Example, red. Ihiwalay mo nakasama. I-ungroup muna natin itong J kasi sumama siya. Tapos ang gawin natin ganyan. Tapos pwede naman natin i-group naman siya. Punta naman tayo dito sa window, tapos pindutin natin itong Pathfinder, tapos i-group natin. Ito yon, i-click natin itong una para mag-group siya. Tapos ang gawin natin is pindutin natin tong
itong black sa letter J, tapos dito naman natin sa gradient. Tapos pwede naman ninyong i-adjust ang gradient niyan. Tapos pindutin natin itong gradient tool. Tapos bahala na kayo kung anong mag-adjust kung anong gusto nyong gradient. Example, ganyan. Tapos pindutin naman natin to. Itong tatlo, pindutin natin to. Tapos bago mo siya masabay-sabay is pindutin mo muna ang shift, tapos i-click mo to, tapos wag mong i-release ang shift. Pindutin mo ulit itong pangalawa, tapos pangatlo, para maging sama-sama siya. Tapos pindutin mo tong eyedropper para itutok mo dito sa ilalim ng J, kasi naka-gradient na siya, para ang kalabasan niya para kasing gradient siya nito, pero i-adjust din natin ulit para maging pumantay siya sa letter J. Tapos pindutin naman natin itong mga sa gilid. Pindutin naman natin yan. Tapos i-adjust naman natin ng gusto natin. Halimbawa ito. Tapos pindutin naman natin to. I-adjust naman natin. Pindutin din natin tong gradient. I-adjust natin. Tapos example, ito naman. Yan. Tapos ito naman, gradient ulit. Teka. Yan. Hindi pala ito naka-gradient. Tapos i-ano naman natin. Pwede mo pala siya i-adjust ang gradient sa kulay na gusto mo dito. Tapos pwede mo siyang i-adjust ng kulay ng gusto mo. Pero ang gusto ko is black and white lang muna. Tapos yan naman, i-gradient natin. Pwede naman i-ano natin, eyedropper, tapos ganon. Pag natapos na yan, dito naman tayo sa outer na layer ng logo mo. Tapos pindutin mo naman ang shift, tapos right click para sumama-sama siya. Tapos pindutin naman natin ang gradient muna. Tapos ito, pagkatapos nyan, naging may gradient na siya. Gusto kong kulay nito is red. So, ang gagawin ko, pupunta ako dito sa gradient slider. Pipindutin kong una. Tapos pipindutin ko ang red na kulay, o yung gusto mong kulay ng logo mo. Tapos dito pwedeng ganyan. Tapos pwede mo naman tong i-adjust na lang, depende sa gusto mong kalabasan ng logo mo. Tapos pwede naman ganyan, pwedeng i-adjust mo, depende sa iyo. Tapos pwede mo naman ikaw na mag-adjust. Example, ganyan. Tayo ng black.
adjust muna natin yan. Pwede naman pag hindi natin, pwede naman tayong mag-erase nun. Depende na yan sa gusto nyong kalalabasan ng logo mo. Mahirap lang minsan mag-adjust dito kasi nagdedepende yan sa kalalabasan ng halimbawa yan na ang gusto mo na, tapos ang gawin mo i-shift mo ulit itong, tapos pindutin mo naman itong tatlo, tapos pwede mo silang i-group, Control G para ma-group sila, tapos control mo naman, Control plus C, tapos Control plus F para ma-copy siya. Tapos ang gawin mo is ganyan, gawin natin munang puti, tapos ang gawin natin gumawa tayo ng bilog, tapos yan i-group natin siya gamit ang shift, tapos itong mouse right click para isa sila, tapos punta tayo dito sa window sa Pathfinder, tapos pwede mo naman gamitin itong mga ito ang gamitin natin, itong divide para maghiwa-hiwalay sila. Tapos pagkatapos nyan, right click ka, tapos ungroup, tapos i-click mo to, tapos i-erase, i-delete mo, tapos ito i-delete, ito i-delete, ito i-delete, tapos ito naman shift, tapos right click ulit, tapos gawin mo itong i-unite mo, tapos ang gagawin mo is punta ka dito sa opacity, depende na yan sa gusto mong kalabasan ng opacity mo. Yan. Tapos ang gagawin mo, i-group muna natin to. Control G. Tapos ang gagawin mo, punta ka sa i-type mo itong P or pen tool. Itong pen tool. Tapos gagawa tayo ng shadow doon sa ilalim para magmukha siyang realistic. Tapos ganyan lang ang paggawa. Ayan. Para magmukha siyang realistic. Tapos yan naman. Tapos pag natapos na, i-group mo naman siya. Shift, tapos click, tapos ito na ang group. Tapos kulayan natin ng itim. Ito, double click, tapos i-drag natin dito yung mouse natin para makuha yung kulay na gusto natin. Example, itim. Tapos okay. Tapos ang gagawin mo, right click mo siya, tapos arrange, tapos send to back. Natabingi yung ano natin, yung shadow natin dito sa ilalim ng Y. So ang gagawin natin, pupunuan na lang natin o dadagdagan. Tapos yun, tapos i-click din natin ito, tapos unite ulit natin, tapos right click ulit, tapos arrange, send back. Tapos ito, napapansin nyo mayroon siyang sobra dito. So ang gagawin natin, pwede natin itong alisin gamit itong
eraser tool. Pindutin natin tong eraser tool, tapos i-erase lang natin yan. Itong sa ilalim. Napindot ko pala yung sa ibabaw, kaya hindi na erase. Tapos pag natapos na, example, yan na ang kinalabasan ng yan ang gagawin nating shadow. Punta na tayo doon sa effect, tapos doon sa blur, Gaussian blur ang gagawin natin. So i-adjust natin ang radius niya, depende sa gusto mo na shadow. Tapos pag na-satisfy ka na, pindutin mo na ang OK. Tapos ang gagawin mo, halimbawa ayan na, ito naman gusto mo naman siyang i-copyhin ulit natin. Control C, release, tapos Control F para ma-duplicate siya nang hindi gumagalaw, nandun lang siya. Tapos ang gagawin mo, i-click mo to, tapos i-right click mo, tapos send to back. Tapos pindutin mo ang V, or ito, pindutin mo ba, asa na yun? Ulitin natin. Control C, Control F, tapos send to back. Tapos natin yung arrow, yung arrow, pindutin lang natin yung mga arrow para bumaba siya. Example yan, para gumawa tayo ng reflection, para magmukha siyang medyo totoo doon sa Tapos ang gagawin natin, punta tayo ng effect, blur ulit, Gaussian blur. Tapos ang gagawin natin, adjust lang natin, depende sa gusto ninyo. Tapos pag gusto nyo na, i-okay nyo, then yan na. Tapos gawa tayo ng background nya para lumitaw ang logo mo. Example, gagawa tayo ng background na gray. Pwede din i-gradient natin. Palitan natin to ng gray. Tapos ito gray. Tapos pwede natin gamitin ito. Depende na yan sa iyo. Tapos control minus, control plus para madali. Tapos i-gradient natin. Depende sa gusto nyo. Tapos pag na-satisfy na kayo sa background, right click, pindot na i-click nyo to, tapos i-right click, send to back. Ayan na. Diyan mo na makikita yung finished product mo. Pwede natin i-light pa nito. Tapos ito medyo i-light natin. Tapos ayun na. Okay na ang logo natin. Pwede naman tong palitan natin ng kulay na medyo maganda. Depende na yan sa inyo. I-ungroup mo ulit. Tapos pwede mong palitan ang mga
pwede natin itong palitan ng mga gusto natin. Halimbawa, yan. Tapos i-adjust natin itong opacity. Depende na yan sa gusto mo. Pwede tayong pumili dito ng mga kulay na gusto natin. Maraming kulay na pwedeng pagpilian. Example, yan na ang natin, ang finished product. So thank you guys sa panonood ng ating tutorial kung paano gumawa ng 3D o 3-dimensional na logo gamit ang Adobe Illustrator. Thank you guys. Bye-bye.